So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, phone comparison tayo since ito ay mga budget smartphone ngayon ni Infinix. So the Infinix Smart 10 Plus versus the Infinix Smart 10. Ano kaya ang perfect? Ano kaya ang pagkinagkaiba nila? Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, we'll try to compare the Infinix Smart 10 and Smart 10 Plus. Kasi syempre, marami rin nagtatanong, ano kaya ang maganda Los? Ano ba pinagkaiba ng Smart 10 and Smart 10 Plus? At pareho naman sila available sa online. At kung interested nga kayo bumili ng Infinix Smart 10 and Smart 10 Plus, ilalagay ko po yung link ng mga to sa description box. So again, ilalagay ko po yung link niya dito sa ating view products. Dito sa ating view product, sobrang mura lang po na Infinix Smart 10 and Smart 10 Plus. Below SRP lang sila. And ang maganda doon, meron pong naghihintay na special voucher upon checkout po dito sa mga devices na to. At sobrang mura lang. Ano nga muna ba ang kanilang presyo? So, dito muna tayo syempre sa nauna, yung Infinix Smart 10. 4599 for the 4GB 64, 5199 for the 4GB 128, at 5499 for the 4GB 256. Tapos itong Smart 10 Plus, 4GB 128 ang available niya lang at nagkakalaga siya ng 5,000 pesos. Sa online mga ka-J-Vlog, very affordable lang sila. So, yung Infinix Smart 10, yung 4GB 256 niya, nagkakalaga na lang ng 5,900. Nakita nyo, 5 plus siya, nagkakalaga siya ng 4,900, 5 plus siya sa SRP, tapos napakamura niya na lang. And, pag in-apply niyo pa yung voucher natin, mas mababa pa siya. Pero, we'll try to compare yung 4GB 128 ng both devices. Kasi 4GB 128 lang naman ang available neto. So, yung 4GB 128 ng Infinix Smart 10, isa sa 4,400. Tapos may discount pa yan pag binili nyo. Tapos yung Smart 10 Plus, few hundred of pesos lang ang pinagkaiba ng dalawang device na to. At based on my observations sa specifications ng Smart 10 and Smart 10 Plus, sobrang liit lang po ng kanilang difference. At syempre, tatalakayin natin yan mamaya sa ating video. At syempre, isa ring pinagkaiba nila is yung sa design. So next mga ka-J-Vlog, share ko sa inyo yung mga difference sila sa isa't isa. Especially the Smart 10 Plus is yung mas upgraded version ng Smart 10 kasi nga plus version, di ba? Ang main na pinagkaiba talaga ng Smart 10 at Smart 10 Plus battery. Kasi mas malaki di hamak ang battery nito, 6,000 mAh battery capacity ang Smart 10 Plus compare sa Smart 10 na nasa 5,000 mAh. Yun din, dinagdagan nila ng napakakonti yung charging rate, 18 watt fast charging rate na sa 6,000 sa Smart 10 Plus, 15 watt fast charging rate sa Infinix Smart 10. So kahit na dinagdagan nila ng konti ang charging rate nito, tapos tinero nila sa 6K, mabagal pa rin po yan mag-charge. So at least sana, since plus version naman to, ginawa na nilang 33 watt fast charging rate na perfect iterno for a 6K mAh battery capacity. Pero since 18 watts, para ka lang nag-charge sa 5K mAh battery with 10 watt charging rate. So sobrang tagal niyan mga J-Vlog. Kumbaga, oras din na itatagal nyo. So, at least pag 33 watts, ang oras lang pwede na for 6 mAh battery capacity. Pero yon yung isa nilang main difference sa isa't isa or yung main advantage ng Infinix Smart 10 Plus sa Infinix Smart 10 is yung kanyang battery capacity. Next mga J-Vlog, of course, the design. Siyempre, yung design ng Infinix Smart 10, very identical sa iPhone 16. Yung merong vertical camera module na parang ganyan. Imagine niyo nagaganyan. Pero dito kasi Smart 10 Plus, horizontal camera module tayo na medyo kamukha niya ang Google Pixel na pinaghalong kulay ng iPhone 16 at medyo may konting design ng iPhone 17 Pro Max. Yan ganyan, no? Yan may ganyang silhouette, di ba? Na asay 17 Pro Max mo. Na very ito rin kasi nag-leak na yung design ng 17, di ba? Tingnan niyo sa 17 Pro Max. Ayan, di ba may ganyan sila sa gitna. Ito, may silhouette siya na napaka-konti lang. Yung ano lang naman, very light lang naman. Pero, yun nga, yung design nito is, kumbaga, eye-catching. Very intriguing, kumbaga, kung gagamitin nyo to outdoor. Ayan, uy, ang ganda naman ng cellphone, mukhang Google Pixel at kulay ng iPhone 16, di ba? Pero, yung design ng Infinix Smart 10, very identical din sa iPhone 16. Tapos, gold color. Meron iba't ibang color. Pero mas maganda yung color option ng Smart 10 Plus. So, for me, I'll go for the design all the way ng Infinix Smart 10 Plus. Mas eye-catching siya, to be honest. At mas gusto ko yung ganitong design ngayon ng mga camera module. Horizontal na sila. Parang, ang liit lang ng kinain nilang space dito sa smartphone. And hopefully, dito magkaroon sila ng mga any kind of idea, di ba? Soon, sa mga budget smartphones.
Pero when it comes sa display mga ka-J-Vlog, no worries dahil parehong-pareho lang po ang Infinix Smart 10 and Infinix Smart 10 Plus na merong 6.7 inches IPS LCD display with the resolution of HD Plus 720p with 120Hz screen refresh rate. At syempre, naka-punch hole display po ang Infinix Smart 10 Plus. When it comes sa chipset, parehong-pareho rin, Unisoc 7250 with the GPU of Mali G57 na syempre doon sa Infinix Smart 10 Plus, Infinix Smart 10, nakapag-game test na tayo doon. Several games ang ating trinay doon at so far so good ang performance ng Infinix Smart 10 when it comes sa gaming. Pero soon, abangan nyo na lang din, i-game test din natin tong Infinix Smart 10 Plus sa mga iba't ibang mga laro. So stay tuned lang dyan mga idol. When it comes sa camera ng Infinix Smart 10 Plus is very identical din sa Infinix Smart 10. Both merong 8 megapixel rear at 8 megapixel front facing camera at both na useless yung secondary camera niyan. So again, parang for design lang yan and it's an auxiliary lens na hindi naman ganun ka-useful at talagang pinaka-the best lang dyan na pwede nyo magamit is the main camera itself. So asahan natin when it comes to performance, quality, pareho-pareho lang ang Infinix Smart 10 at Infinix Smart 10 Plus. At ang magandang balita, both smartphone din ay meron dual stereo speakers. Ayan o. So, wala naman din pinagkaiba sa stereo speakers ng dalawang smartphone na to. At, yun nga, super duper identical sila sa mga ibang specifications. Pero ito yung isang pinaka napansin kong advantage ng Smart 10. Yung non-plus version is of course, more variation to offer. So, napansin ko kasi, chinek ko rin naman to be honest sa online. And I think 4GB 128 lang talaga ang ma-offer ng Smart 10 Plus. I think tinignan ko na talaga to further and wala talaga tayo nakita ng ibang variant ng Smart 10 Plus. I don't know kung sa ibang shop meron. Pero dito sa Infinix Smart 10, bunch of variants ang pwede natin ma-offer. 4GB 64, 4GB 128, and 4GB 256. So, syempre, 4GB 64 scrap na natin yan. Medyo pangit na yan when it comes sa Smart 10. Pero kung ma-offer yan is Infinix ng 3,000 sarado or below 3K, all goods. Pero kung makuha nyo to ng 3839, I'll prefer all the way the 4GB 128, few hundred of pesos lang naman. And yun nga yung 4GB 256 ng Infinix Smart 10 is meron din presyo na 4,800 pesos. Diba? At pag meron kayong special voucher, there's a possibility na makuha nyo to na mas mababa. So again, yun yung isang magandang option sa Infinix Smart 10. Meron kayong option to go 256GB of internal storage na magdadagdag lang kayo ng few hundred of pesos. Siyempre, kung ako rin naman, I'll go for the larger storage. Pero, siyempre, meron din tayong mga consumers na will prefer large battery capacity kasi ginagamit nila sa trabaho nila. Ito, ginamit ko tong Smart 10 Plus. Nag-download ako dito. Matagal na download ang Genshin and WoWa. And 13% pa yung battery niya. At ito pa rin po yung factory charge ng device na to. Standby is all goods. Napakaganda ng battery performance sa standby mode ng Infinix Smart 10 Plus. Ang tagal niya malobat. And syempre, pag naglaro tayo, ni-review natin, i-share ko sa inyo yung thoughts and opinions ko rin when it comes sa battery performance ng Infinix Smart 10 Plus. Pero based on my experience sa Infinix Smart 10 non-plus version, okay na okay rin ang battery capacity. Kahit na 5K mAh. Again, the 5K mAh battery capacity is huge. Malaki po yan. At dito sa Infinix Smart 10, okay na okay rin ang battery performance din. Matagal siya malubat, paano pa kaya itong plus version niya. So yun mga J-Vlog, yung napansin ko lang naman advantages sila sa isa't isa or the upgrades na pwede natin makuha sa Infinix Smart 10 Plus by adding few hundred of pesos. Again, kung interested kayo, view products, i-click nyo na itong view products natin dahil mura at bagsak presyo lang Infinix Smart 10 and Infinix Smart 10 Plus. Diyan na kayo bumili dahil meron pong special voucher na naghihintay po para sa inyo. So yung mga J-Vlog, the main question, Lods, ano ba ang ipiprefer mo para sa amin? The Infinix Smart 10 Plus or Infinix Smart 10? Kasi few hundred of pesos lang. For me, I'll go for the Infinix Smart 10 Plus all the way dahil unang-una nagustuhan ko dito design. Mas prefer ko yung design na ito compare sa Infinix Smart 10. Kahit na hindi pa ito lumalabas sa Pinas, nakita ko na yung design na ito sa official page ni Infinix sa Africa. Sabi ko, ang ganda. Nakita ko, unang-una pa lang na-imagine ko Google Pixel na itsura niya. And yung color option, fan color yung mga pwede natin ma-offer din. And syempre, ang pinaka-advantage is of course the battery capacity. So 128GB is all goods pa yan for a price tag na 4,000 pesos. Pwede pa tayo mag-download dyan ng bunch of games, bunch of applications. And expandable naman ang kanyang storage, no worries. Kung maglalagay kayo ng mga photos, memories nyo, videos, files,
Bumili na lang kayo ng memory card para syempre ma-extend ang inyong storage. Pero if you will prefer talaga large storage na gagamitin nyo for gaming, for the Infinix Smart 10 Plus or Infinix Smart 10 series, go for the Infinix Smart 10 Non Plus version. Dahil hindi po nagkakalayo ang Smart 10 Plus at Infinix Smart 10 4GB 256 nun. So again mga ka-J-Vlog, for me, I'll prefer the Infinix Smart 10 Plus dahil design and battery all goods din naman dito sa smartphone na to. So kung interested nga kayo, i-click nyo na itong view products natin. Huwag na kayo magdalawang isip pa dahil dyan kayo bumili sa ating view products. Meron po kayo makukuha special voucher up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha.